215.8 million pesos. Ganyan daw kalaki ang kitang nawala sa Bureau of Customs sa unang araw ng pagpapatupad ng daytime truck ban sa Maynila kahapon. Pinangangambahan naman ng isang grupo na baka magkaroon ng malawakang epekto sa ekonomiya ang tigil biyahe ng mga trucker. May report si Cara David. Ano-ano nga ba ang epekto ng daytime truck ban sa Maynila? Kung traffic ang pag-uusapan, kitang-kita ang sagot sa Road 10. Ang mga motorista tila di na napapakamot ng ulo tuwing umaga sa pagluwag ng daan. Noong wala pa kasi ang truck ban, dito dumadaan ang mga truck mula sa pier. Pero malaking tulong man ang truck ban sa mga motorista, malaking pasanin naman ito sa mga trucker. Ang bawat bawas kasi sa oras nila sa kalsada, may katapat na kaltas sa kita. Immediately ang inihiling namin ay suspindihin yung ordinansa. No? At pagkatapos masuspindi, mag-resume ng usapan. But in the meantime, talagang tigil kayo sa pagde-deliver? Wala naman kami magagawa ng iba eh. Bumiyahe man kami, hindi rin kami kikita, mahuhuli rin kami sa labas, itotowing din kami ng mga abusadong wrecker nila rito. So wala na rin kaming choice talaga. Ano ngayon ang iisipin ng, let's say, yung exporter na nagpo-process ng kargamento yan? Mukhang mahirap na yata magnegosyo rito. Hindi dito sa Maynila, kundi dito sa Pilipinas. Baka lumipat na kami sa Myanmar o kaya Vietnam. At dahil napilay ang operasyon ng mga truck, matatagalan din daw ang pagdating ng ilang produkto sa mga factory at warehouse. Kaya pangamba ng Employers Confederation of the Philippines, baka magkaroon daw ito ng malawakang epekto sa ekonomiya. Pagka inimpose ng mga grupo sa ating ekonomiya, ang pinarurusahan nila hindi naman yung City of Manila na nag-issue ng ban. They're punishing the entire economy. Bukod sa mga trucker, umaalma rin sa daytime truck ban ang ilang nag-ooperate sa mga pantalan. Araw-araw, mahigit 1,000 container van ang lumalabas sa Manila North Harbor. Pero sa unang araw ng truck ban kahapon, ni isang van walang lumabas bilang protesta. Sa Manila International Container Port naman na nagdi-dispatch ng mahigit 2,000 container van kada araw, 4 lang ang lumabas. Ang resulta, 47% o halos kalahati ang ibinagsak sa kita ng pier, habang 27% naman sa MICP. 20,000 containers ang capacity ng South Harbor. Araw-araw nadadagdagan nito ng 1,500 containers. Ang problema, ngayong may truck ban at nagpoprotesta ang mga truckers, itong 1,500 containers na dumarating araw-araw, hindi nakakalabas. So nag-iipon-ipon lang siya dito sa South Harbor. Sa nakikita ninyo ngayon, 4 na patong na yung mga container dito. Normal na operasyon pa yan, pero ang pangamba ng mga opisyal, kapag tumagal pa itong protesta na ito ng 4 na araw, baka umabot hanggang 6 na patong yung mga container dito. Kasunod ng mga protesta sa ilang pantalan noong unang araw ng truck ban, ayon sa Bureau of Customs, nalugi sila ng 215.8 million pesos. Naghahanda kami para as soon as matapos ito, ready kami to open longer hours hanggang maklear lahat ng backlog. Sa ilalim ng daytime truck ban, 8 oras lang pwedeng bumiyahe ang mga truck simula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, habang 5 oras naman ang inilaan sa umaga mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon kay Manila Vice Mayor Isko Moreno, malaki raw ang iniluwag ng traffic sa Maynila mula nang ipatupad ang truck ban. Sila pong reklamo magkakaroon ng economic effect. Sila tong unang gumagawa. Sila ang nagbibigay ng problemang pang-ekonomiya sa pananakot na ginagawa nila. Which is which? Sa pagpupulong kanina ng Metro Manila Council Traffic Committee at Truckers Groups, napagkasundo ang sundin ang ban sa loob ng 3 linggo. Pero wala munang hulihan kung lumagpas sa window hour. Hopefully, magkakaroon to ng positive result. Bukas naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mungkahing ito. We can study it, but for the meantime, everybody should follow. Habang ang mga trucker group, ikokonsulta raw ito sa kanilang mga miyembro. Cara David, GMA News.